Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video. At huwag na din kalimutan mag-subscribe. Magandang araw sa inyo, Sir Lancelot, at sa mga tagapakinig ng Sityo Bangungot. Itago niyo na lang ang pangalan ko bilang Anthony. Pangarap na pangarap ko talagang makapunta sa iba't ibang lugar, Sir Lancelot. Noong bata pa ako, ang pinakagusto ko talagang puntahan ay ang Maynila. Lumaki kasi kung mahirap sa isang probinsya at isa kami sa tinaguriang isang kahig isang tukang pamilya. Kaya naman ganun na lang ang tuwa ko na mag-alok ang kapatid ng tatay ko na ipasyal ako sa Maynila noong magdi-19 ako. Itatago ko na lang ang kanyang pagkakakilanlan bilang Uncle Ben. Hindi ko masyadong close si Uncle Ben, Sir Lancelot, pero malapit naman ang loob ko sa kanya. Siya kasi ang nagpaaral sa akin simula noong bata pa ako. Siya ang gumastos lahat ng pangangailangan ko dahil hindi naman ako kayang pag-aralin nila nanay. Magmula rin noon, nispoil niya na ako sa mga bagay-bagay. Hindi ko naman ginawa yung advantage. Hinayaan ko lang siya sa kanyang kagustuhang pagtulong sa pamilya namin. Taong 2012 yon nang biglaan na lang siyang bumisita sa bahay at sinabi niya sa akin pagkakataon ko na para makita ang pangarap kong puntahang syudad, Maynila. Dahil suportado rin ako nila nanay at tatay, wala silang nasabing kung anong magpapapigil sa akin. Matapos ang ilang araw ng kanyang pananatili sa bahay, umalis na kami. Excited na excited ako, Sir Lancelot, kahit sa pagsakay ng eroplano. Hindi ko mapawi ang mga ngiti sa labi ko habang ipoproseso ni Uncle Ben ang lahat, hanggang sa sumakay na kami at dumating na Maynila. Napahanga talaga ako sa ganda ng syudad, Sir Lancelot. Nakakapanibago sa akin ang lawak ng airport. Tas pagkalabas namin doon, maraming tao. Mga sasakyan na hindi ko nakita sa probinsya. At higit sa lahat, naglalakihang building. Para akong batang sobrang tuwa sa mga simpleng bagay sa mga oras na yun, Sir Lancelot. Pumasok kami sa isang malaking mall. Kumain kami sa McDonald's. First time ko po yun na nag-takeout kami sa Chowking pagkatapos at binilan pa ako ng mga damit ni Uncle Ben. Ang saya-saya ko. Ayoko nang matapos ang araw na yun, sa totoo lang. Pumunta kami sa Recto Avenue matapos namin sa malaking mall. Sumakay kami ng jeep. Napapahanga talaga ako kahit sa traffic. Hindi ko kasi naranasan ng ganun noon. Nang makarating kami sa Recto Avenue, mas lalo pa akong humanga, Sir Lancelot, dahil sa mga naglalakihang building. Mas maraming tao, maingay na kalsada, at samusaring amoy ng mga tao ang nalalanghap. Binalaan ako ni Uncle Ben na kailangan kong ingatan ang mga gamit kong dala dahil marami raw doon ang snatcher. Huwag din daw akong magpapaloko sa mga nagtitinda dahil karamihan sa mga yun ay peke. Tangulang ang isinagot ko. Kung ano-ano ang mga itinuturo sa akin ni Uncle Ben at maya't maya ang tanong sa mga nagtitinda tungkol sa mga gamit na binebenta gaya ng bag. Pagkuway susuriin niya na mabuti at bubulungan ako ng peke. Ilang saglit lang nagbilin siya sa akin na antayin ko raw muna siya doon sa tinambayan namin saglit. Sa tapat ito ng malaking tindahan. Bilin niya sa akin, huwag daw akong magpapahalata na hindi ako taga roon kung sakaling lapitan ako ng kung sino. Huwag din daw ako magpapauto sa kung sino-sino, lalo na sa mga nagtitinda ng mga gamit. Tumango ako sa kanya. Nang makaalis siya, isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. May dala-dala siyang paninda. Eyeglasses, sunglasses, wallet, pulseras, singsing at mga hikaw. Noy, bumili ka sa akin kahit itong sunglass lang. Bagay na bagay ito sa'yo, Noy. Sige lang hutay. Wala po akong pera eh. Hindi po ako makakabili. Ay, naku hindi naman ito kamahalan, Noy. Tig 50 lang naman ang benta ko rito. Kung gusto mo, sige, may discount ka. Gawin ko na lang 20 isa para sa iyo. Kahit saan ang piliin mo dyan, sa mga eyeglass at sunglasses, 20 na lang. Naku Tang, lugi ho kayo niyan. Sa iba nyo na lang po yan ibenta. Yung sigurado pong may pera para hindi naman ho kayo lugi.
Nagpumilit pa sa akin si Tatang pero tinanggihan ko ulit siya. Akma na sana siyang aalis na mahagilap na mga mata ko ang isang wallet. Kulay kape, leather, may imprinta pang mataas na gusali ng Paris at meron din itong pirma sa bandang dulo. Tinanong ko siya kung magkano yon. 200 ang bigay na presyo sa akin ni Tatang, pero siya na mismo ang nagsabing 100 na lang. Nag-aalinlangan pa ako, Sir Lancelot, kasi nakakahiya naman na ganun kababa ang presyong bigay niya, pero siya na mismo ang nagpumilit. Wala akong nagawa kundi tanggapin ang wallet. Dali-dali naman siyang umalis pagkatapos niya makuha ang perang pinambayad ko. Nangunot ang noo ko sa kanyang naging kilos. Pinagmasdan ko pa siya hanggang sa mawala sa mga taong nagkukumpulan. Binuklat ko ang wallet. Nagulat ako na makitang meron itong larawan ng isang babae nakaipit sa isang bulsa. Parang luma na ang larawan, Sir Lancelot. Naninilaw na kasi ang kulay nito. Napalunok ako. Tinignan ko naman ang isa pang bulsa ng bahagyang nakatupi. May mansa ito ng dugo na hugis hinlalaki. Napalunok ako sa nakita. Sumagi sa isip ko na hanapin si Tatang at ibalik sa kanya ang wallet na yon kasi parang may kakaiba eh. Kaso baka bumalik din si Uncle Ben. Nakakaya kung hahanap-hanapin niya pa ako. Nabalik ako sa sarili na marinig kong nagsalita si Uncle Ben. Hindi ko man lang namalayang bumalik na pala siya. Oh, saan galing ang wallet na yan? Bumili ka ba? Opo, Uncle. Nainganyo po ako eh. Ang ganda po kasi. Pasensya na po. Nako, sinasabi ko sa iyo, Anthony. Mag-ingat-ingat ka rito. Hindi ito tulad doon sa probinsya mo na ayos lang pagkatiwalaan ng mga tao kasi kilala mo na. Nasa syudad ka. Hindi mo alam kung ano ang meron dito. Pasensya na po, Tito. Sadyang hindi ko po napigilan ang sarili ko kasi ang ganda po eh. Hindi sa tinatakot kita, pero kadalasan sa mga benta rito, kung hindi peke galing sa nakaw. O hindi naman kaya galing sa mga kamag-anak nilang patay na. Paano na lang kung yung nabili mo may-ari niyang patay na? Maya-maya niyan multuin ka. Hindi ka ba matatakotin? Medyo nag-aalinlangan nga po ako sa wallet na to, Uncle eh. May bahid po kasi ng dugo at may larawan pa. Sa tingin niyo ho ba, patay na talaga ang may-ari nito? Kailangan ko bang ibalik ito sa nagbenta sa akin? Kaso tinakbuhan ako kagad ni Tatang eh. Nako boy, paano mo naman ibabalik yan? Sabi mo pa nga tinakbuhan ka na. Mas mabuti pa kung itapon mo na lang yan dyan kung saan-saan. May makakapulot niyan. Di swerte. Sa kanya mapupuntahan kung anumang meron sa wallet na yan. Hindi ako sumagot sa kanya. Nasasayangan ako sa wallet ko, itatapon ko man lang din ito sa kung saan. 100 din ang ibinigay ko kay Tatang. Sayang talaga kung hindi ko gagamitin. Nag-aya na siyang umuwi. Sumakay kami ng taxi. Habang nagbabiyahe kami, hindi ko mapigilan ang sariling mapatingin doon sa larawan ng babae. Nakakaramdam ako ng mali sa kanya. Kinakabahan ako na ewan. Nang mapansin ako ni Uncle Ben, kinuha niya sa akin ang wallet at sinuri niya rin ito. Pagkuway na kumpirma niyang original daw yun. Mamahaling klase ng wallet. Mas lalo naman ako nasayangan sa pagtapon nito sa kung saan lang. Makalipas ang ilang minuto, tumigil ang taxi sa harap ng isang malaking gusali. Isang hotel. Pumasok kami sa loob at kinuha ni Uncle Ben ang susi sa receptionist. Sumakay kami sa elevator. Pati doon namangha ako, Sir Lancelot. Nakakamangha talaga ang tumira sa syudad. Nang makalabas, pumasok kami sa isang silid. Nakakamangha ang loob. Halatang mamahalin ng mga gamit. Sinadya kong daling kita rito dahil gusto kong maranasan mo kung ano ang pakiramdam ng tumira sa hotel. Ganito rin naman ang bahay ko talaga. Pero mas pinili kong dalhin ka na lang dito kaysa naman masayang ang panahon. Ayos lang naman sana, Uncle Ben, kung sa bahay niyo na lang tayo tumuloy. Mukhang mahal po rito eh. Hindi naman problema sa akin ang pera, Anthony. At least ako kaya kong pumasok sa ganito anumang oras. Ikaw, syempre wala naman kasi kayong pera. Gusto ko lang din tulungan ka. Sa totoo lang, Sir Lancelot, medyo nadismaya ako sa kanyang sinabi. Pero pinalagpas ko na lang. Hindi na ako nagsalita. Nanood na lang ako ng TV. Inilagay ko ang wallet sa mesang katabi ng higaan ko. Mga bandang 6:00 ng gabi,
Nagpaalam sa akin si Uncle Ben na may jamming daw sila ng barkada niyang pareho sa kanyang estado. Hindi ako pwedeng sumama raw at siguradong hindi ako makakarelate sa kanilang samahan. Sumama naman ang loob ko sa kanyang sinabi pero pilit ang ngiti kong sinabihan siya mag-ingat at enjoy lang sa kanilang gagawin. Bandang 8:00, papatayin ko na sana ang TV nang bigla itong magpalit ng channel ng kanya lang. Hindi ko pa hawak ang remote na sana'y gagamitin ko sa pagpatay nito, kaya imposibleng ako ang siyang may gawa nun. Binaliwala ko lang yun at kinuha ko na ang remote tsaka pinatay ang TV. Laking gulat ko na makita sa refleksyon ang isang babaeng nakatayo sa likuran ko. Sa may bandang mesa, paglingon ko sa kanyang kinaroroonan, wala naman akong nakitang ibang tao pero nang ibalik ko ang paningin sa TV, nandoon pa rin siya. Meron kasamang maliit na batang lalaki. Sa takot ko, Sir Lancelot, napatakbo ko palabas. Nanindig ang mga balahibo ko sa batok na napaupo sa may palikong banda papuntang elevator. Hindi na ako tumuloy doon dahil hindi ko naman alam kung paano gamitin. Wala rin akong nakitang ibang tao sa hallway. Diyos ko, ano ba itong napasukan namin ni Uncle Ben? Bakit parang may kakaiba? Nang makakalma ako, nagpasya akong bumalik sa loob. Maingat akong naglakad papunta sa pinto at nanginginig ang kamay na dahan-dahan ko itong binuksan. Iniiwasang makagawa ng ingay. Napahinga ako ng maluwang na makitang wala namang tao sa loob. Pumasok ako at dumiretso sa kama. Napapalunok akong tumingin ulit sa TV. Wala na ang refleksyon ng babae at bata. Naisip kong guni-guni ko lang yun kaya humiga na ako. Kinuha ko ang wallet na nabili ko sa Recto. Binuklat ko ito at tinignan ang larawan ng dalaga. Ninakaw lang ba ito ni Tatang kaya siya nagmadali kaninang makaalis? Sino kaya ang may-ari ng wallet na yun? Mahanap ko pa kaya siya kung sakali? Hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako nang marinig ko ang pagbukas ng pinto at ang ibang na dahan-dahang lumapit sa higaan ko. Minulat ko ang mga mata pero nangunot ang noo ko nang mapansing wala namang tao sa loob. Magkaiba kami ng higaan ni Uncle Ben at sa kanyang pwesto wala naman siya. Sa isip ko baka pumasok lang sa banyo kaya hinayaan ko na lang at pumikit ulit. Narinig ko na naman ang mga yabag na yun malapit lang sa higaan ko. Minulat ko ulit ang mga mata ko pero wala talaga akong ibang kasama sa loob. Hindi ko sinasadyang mapunta ang tingin ko sa lamesang katabi ng higaan ko. Napansin kong wala na ang wallet. Napabalik-was ako ng bangon at hinanap ito sa kung saan-saan. Nawala ang takot ko, Sir Lancelot. Napalitan ng pag-aalala na baka may pumasok sa loob habang tulog ako. Kung saan-saan ko na ito hinanap, Sir Lancelot, pero hindi ko talaga nakita. Pagkaupo ko ulit sa kama, natigilan ako na makita ito sa may mesa mismo. Nakabuklat ang mansyadong bulsa at balandrado ang mukha ng babaeng nakangiti sa larawan. Nanindig ang balahibo ko. Nag-alinlangan ako bigla. Napapalunok at nanginginig ang kamay kong dahan-dahan itong inabot at tinupi. Hindi ko nagawang makatulog ulit, Sir Lancelot. Kada pikit ko kasi ng mata, ang larawan ng babae ang nakikita ko at nag-iiba ang kanyang ekspresyon. Nagiging katakot-takot. Maya-maya lang nakatanggap ako ng mensahe galing kay Uncle Ben. Nga pala, Sir Lancelot, ang gamit kong cellphone sa mga panahon na yon ay 3310. Binili lang yun ni Tatay bago kami umalis pa Maynila para naman magsilbing kontak ko sa kanila. Wala silang cellphone doon pero mabait naman ang kapitbahay ko at siya na mismo ang nagsabing sa kanya na lang ako tumawag. Sa text na natanggap ko, sinabi ni Uncle Ben na hindi pa siya makakauwi dahil nag-enjoy daw sila masyado. Lasing na ang ilan niyang mga kabarkada kung kaya't hindi na lang sila umuwi at nanatili na lang sa bahay nila. Mas lalo naman dumagungdong ang dibdib ko, Sir Lancelot. Kung ganun talagang kumpirmadong wala akong ibang kasama sa bahay. Kung ganun, sino ang narinig kong yun na nagbukas ng pinto at ang mga yabag kanina?
Nagulat ako nang biglang makarinig ng sunod-sunod na katok. Kaagad ko naman itong pinuntahan. Bumulaga sa akin ang isang lalaking may hawak na mineral water. Sinabi nitong request daw yun ng babaeng kasama ko. Nanlamig ako sa kinatatayuan ko, Sir Lancelot. Sinabi ko sa lalaking yun na wala naman akong ibang kasama doon dahil ang Uncle Ben ko ay umalis. Nangunot ang noo ng lalaki at pinagpilitan pa nitong may kasama talaga akong babae sa loob. Pinapasok ko na siya para makumpirma niya na wala talagang ibang tao kundi ako lang. Mas lalo naman ako nanlamig nang sinabi niyang nagpaparamdam na naman daw siguro ang babaeng pinatay at ginahasa sa hotel na yun. Hindi niya na ako sinagot na nanghihingi pa sana ako ng klarong paliwanag sa kanyang sinabi. Hindi niya na ako pinansin kahit sinundan ko siya palabas. Napalunok ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang i-text si Uncle Ben at pauwiin siya o ano. Mukhang hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa kwartong yun. Huminga ako ng malalim bago pumasok. Nagdasal na lang ako ng taimtim at nakatulog na lang din sa wakas. Nagising na lang ako kinabukasan at nagulat ako nang mapansin si Uncle Ben na nakatayo sa gilid ng higaan ko. Hawak ang wallet na binili ko sa rekto. Nakakunot ang kanyang noo. Nang mapansin niyang gising na ako, ngumiti siya at ibinalik sa mesa ang wallet. Ang ganda talaga ng wallet mo, boy. Pero nakakatakot lang kasi may mancha ng dugo. Hindi mo alam kung saan galing. Oh, kumusta naman ang gabi mo na wala ako? Yun na nga, Uncle eh. Muntikan pa kitang i-text kagabi at pauwiin na lang. Kasi parang ano po hindi ako nakatulog dahil sa kung ano-anong sorpresa ng kwartong ito. Bakit? Nangyari ba? May nakita akong refleksyon ng babae at bata nang patayin ko ang TV. Tas meron din akong naririnig ng mga yabag ng paa papalapit sa akin habang natutulog ako. Akala ko ikaw yun eh. Tas may pumunta rin rito na lalaki. Hinahanap yung babae raw na kasama ko. Nagpahatid pa ng tubig. Ay, baka lang naman nasa kabilang kwarto lang. Hindi ka lang sanay sa ganitong klase ng buhay kaya kung ano-ano nang pumapasok sa isip mo. Pilit kong ikinuwento kay Uncle Ben ang pangyayari. Pero imbis na maniwala, tumawa lang siya at nagbiro pang baka minumulto ako ng kung sinong nasa larawan ng wallet ko. Posible raw na minumulto na ako dahil sa pagbili-bili ko ng mga gamit na hindi ko naman talaga alam kung saan nanggaling. Napakamot na lang ako ng ulo sa kanyang tinuran. Pagkuway nagpaalam na naman siya na aalis dahil papasok sa kanyang trabaho. Nag-iwan siya sa akin ng pera at sinabing magpasal-pasal daw ako at ako na muna ang bahala habang wala siya. Hindi ako sumagot. Nang makaalis siya, nagpasya akong laban ng wallet na binili ko at itinapon na lang ang litrato. Wala na akong balak isoli yun sa may-ari kasi binenta naman na sa akin at hindi ko rin alam kung saan siya hahanapin. Hindi ko kabisado ang lugar para maganap ng mga taong posibleng may-ari noon o kaya naman ay mag-report sa kapulisan. Natanggal naman ang mancha ng dugo, Sir Lancelot. Napangiti ako. Mukhang bagong-bago na talaga ang wallet. Pwede nang ipagyabang sa kahit sino pag uwi ko ng probinsya. Isinampay ko ito sa labas at nanood na ng TV pagkatapos. Isinara ko ang malaking kurtina para naman maging madilim ang loob nito. Pinatay ko na rin ang ilaw at tanging ang lampshade na lang ang nagsilbing liwanag sa loob. Sa kalagitnaan ng panonood ko, humawi ng kaunti ang kurtina at napansin kong may biglang tumakbo sa may sahig. Nakayuko ito at maliit. Parang bata. Narinig ko rin ang mahinang bungis-ngis. Dumaan ito sa may harap ng higaan ko, Sir Lancelot. At kaagad na wala. Tinignan ko naman ang bandang yun, pero wala akong nakitang kung ano. Ibinalik ko ang atensyon sa TV. Makalipas ang ilang minuto, pumawi na naman ang kurtina na animoy may taong pumasok. Nakaramdam din ako ng malamig na hangin na yumakap sa akin. Sa puntong ito, medyo kinakabahan na ako. Hindi ko lang pinagtutuunan ng pansin. Humiga ako habang nakasampay ang kamay sa unan na nasa gilid. Bigla naman akong nakaramdam ng paglunod ng higaan na animoy may umupo sa isang bahagi.
Pagkatingin ko rito, napansin ko ang ulo ng bata na animoy nagtatago sa gilid. Doon ako na alarma, Sir Lancelot. Dali-dali akong lumabas at hinanap ang hagdan. Nag-report ako sa receptionist tungkol sa nangyayari doon sa kwarto namin ni Uncle Ben. Ang kaso, tinanong niya ako kung anong room. Hindi ko naman masabi dahil hindi ko rin alam na may ganun pala. Yung number. Sinubukan ko namang ipaliwanag kung nasaan yun, pero wala pa rin. Wala akong nagawa kundi ang manahimik na lang at bumalik sa kwarto ulit. Pagkapasok ko, nakabukas pa rin ang TV, pero palipat-lipat na ito ng channel. Nanindig ng malala ang balahibo ko pero pinilit kong kumalma. Akma na sana akong lalapit sa higaan para kunin ang remote at patayin ng TV nang mapansin ko ang basang-basang wallet sa ibabaw ng mesa. Sa tabi naman nito ay ang gusot-gusot na larawan ng babae na itinapon ko kanina. Wala nang patumpik-tumpik pa. Kinuha ko ang perang iniwan ni Uncle Ben at tumakbo palabas. Hindi ko alam ang gagawin ko pero alam ko sa sariling hindi ako pwedeng manatili doon. Kinakailangan ko umalis. Subalit hindi ko kabisado ang syudad. Natatakot akong mawala pero bahala na. Mabuti na lang na sa paglabas ko ng hotel may nakita akong malapit na malaking mall. Nanginginig man ang mga kamay at paa ko, pinilit kong maglakad ng normal. Hindi ako pwede magpahalata na may nangyayaring hindi maganda sa akin. Inaliw ko ang sarili sa loob. Pansamantala ko nakalimutan ang pangyayari sa hotel. Kung saan-saan ako pumunta, Sir Lancelot. Pero wala naman akong biniling gamit. Puro pagkain at laro ang pinunteriya ko. Bandang 3:00 ng hapon, tumambay na muna ako sa isang area ng mall, malapit sa exit. Nakangiti kong pinagmamasdan ang mga taong palabas na may kausap. Ang iba'y dala ang kanilang mga anak. Maraming mga pinamili at kung ano-ano pa. Biglang nawala ang ngiti ko nang may dumaan sa harap kong kamukha ng babaeng nasa larawan ng wallet ko. Sinundan ko ng tingin ang babaeng yun. Hawak-hawak niya ang kamay ng isang batang lalaki. Nanindig ang balahibo ko nang unti-unting tumingin sa akin ang bata at napansin kong wala itong mata. Tumakbo ko palayo, subalit dahil sa pagkataranta, nabangga ko ang isang poste doon. Malakas ang impact nito kaya nawalan ako ng malay nang bumagsak ang ulo ko sa sahig. Wala na akong maalala kung ano ang nangyari pagkatapos noon, Sir Lancelot. Ang tanging naalala ko lang ay yung panaginip ko tungkol sa isang babaeng tumatakbo na parang hinahabol siya ng kung sino. Kasunod niya naman ay isang batang lalaking umiiyak. Pansin kong pareho silang duguan. Yung bata, malala ang kanya kasi yung isa niyang mata umaagos na yung dugo. Panay rin ang kanyang palahaw. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at sinundan ko sila. Laking gulat ko naman nang mapansin sa akin na sila natatakot at hindi sa kung sino mang sumusunod sa kanila kanina. Nagmamakaawa ang babae sa akin na tigilan ko sila dahil wala naman silang ginagawang masama. Galing lang daw sila sa eskwelahan at kinuha niya lang ang anak niya. Subalit hindi ko nakontrol ang sarili ko sa panaginip na yun. Itinaas ko ang hawak kong kutsilyo at lumapit sa bata. Pinagtataga ko siya sa harap ng kanyang ina at nang masigurong patay na ito. Ang nanay naman na panay ang sigaw ang siyang isinunod ko. Nakailang saksak ako sa kanya bago siya namatay. Nagulat ako na magmulat siya ng mata at bigla na lang akong sinakal. Napakahigpit ng kanyang hawak sa leeg ko na hindi na ako halos makahinga. Sinubukan kong manlaban pero ang lakas niya talaga, Sir Lancelot. Hanggang sa ako na rin ang humandusay sa sahig at sinaksak niya ng hawak kong kutsilyo kanina. Nabalikwas ako ng bangon nang tumama ang kutsilyong yun sa dibdib ko. Naramdaman ko ang pagtusok nito na parang totoo eh. Nakita ko ang sarili sa loob ng ospital. Patay sindi ang ilaw na nakatapat sa akin. Malala pa roon, nakagapos sa mga kamay at paa ko sa higaan. Nataranta ko nang makita ang dalawang figura sa may pinto, babae at isang bata. Hindi ko sila maaninag dahil madilim ang bahaging yun. Ramdam na ramdam ko ang kanilang titig. Panay ang sigaw ko ng tulong sa mga nurse o doktor o kung sino man makakarinig sa akin, subalit bali wala lang yun.
Gumalaw ang dalawang figura. Palapit sila ng palapit sa akin. Mas lalo naman akong kinabahan. Naluluha na ako at napapapyok na rin sa bawat sigaw. Pilit kong makawala sa mga gapos pero mas lalo itong humihigpit sa bawat galaw ko. Nang sa wakas ay maaninagan ang dalawa. Nang hina ako na makitang naliligo sila sa dugo. Pareho silang walang mata at may hiwa ang kanilang mga labi hanggang tenga. Umiyak ako lalo at sumigaw ng saklolo. Hindi ko na kaya, Sir Lancelot. Bigla naman nagliwanag ang buong ward at tumambad sa akin ang isang nurse. Nangunot ang kanya noon nang makita akong luhaan. Nagmakaawa ko sa kanya na tanggalin ang mga gapos sa kamay ko at paa dahil wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Taka niya akong tinanong kung ano ang ibig kong sabihin. Inangat ko naman ang kamay ko at pati ako ay nagulat. Nang mapansing hindi naman pala ito nakagapos. Tinignan ko ang mga kamay at paa ko. Wala talaga. Napahiya ako, Sir Lancelot. Hindi ko alam kung totoo ba ang nangyayari o sadyang guni-guni ko lang ang lahat. Natigilan ako na mapansin kong pula ang sahig. Para bang pinunasan ito ng dugong nagkalat mula sa higaan ko hanggang sa may pinto. Natataranta kong sinabi naman ito sa nurse pero wala talaga siyang makitang kakaiba kundi ang puting flooring lang. Nang lumapit siya sa akin, kinawakan ko siya sa magkabilang braso at nanlaki ang mga mata kong sinabi sa kanyang may isang babae at isang lalaki ang nandoon sa ward na yun. Sa kanila galing ang dugong nakikita ko sa sahig. Subalit imbis na paniwalaan, mabilis niyang tinanggal ang kamay ko at nang madaling lumabas, iniwan ako mag-isa. Nang hina ako, Sir Lancelot, naging magulo ang isip ko. Litong-lito ako at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang sakit ng ulo ko na hindi ko maintindihan. Sinabunutan ko ang sarili ko nang bigla namang sumagi sa isip ko ang babae at ang bata. Ilang saglit lang, dumating ang doktor at ang nurse na nang iwan sa akin. Gusto ko siyang sabunutan, Sir Lancelot, at hindi ko napigilan ng sarili ko na magwala. Pinigilan ako ng doktor at may kung anong tinusok sa akin na pampakalma. Nakatulog ako ulit. Pagkagising ko, tumambad sa akin si Uncle Ben. Alalang-alala. Nangingi siya ng paumanhin sa akin dahil iniwan niya ako mag-isa. Hindi ko siya sinagot. Matapos akong suriin ng nurse, umalis din ito agad. Dito nagbago ang aura ni Uncle Ben. Sabihin mo nga sa akin, ano ba nangyari sa'yo? Saan ka ba nagpunta at dito ka pa napadiretso? Hindi mo man lang ako ni-text kung aalis ka man. Dapat sana sinabihan mo ko. Hindi porket binigyan na kita ng pera wala ka nang pakialam sa akin. Naku naman na, Anthony. Hindi naman na sana ako aalis kung walang nangyari doon sa kwarto. May multo doon. Umalis ako kasi parang ako ang target niya. Narinig ko rin kagabi na sinabi ng guard na baka raw may nagpaparamdam doon. Baka yun talaga ang nandoon. Ang hirap sa'yo, Anthony, masyado ka nagpapaniwala. Narinig mo lang pero gusto mo ng paniwalaan eh. Magdi-19 ka na pero para ka pa ring bata kung umasta. Huwag kasi magpapaniwala agad-agad sa sinasabi ng mga tao sa paligid. Hindi ka niya naasenso sa buhay, boy. Totoo naman siguro ang sinabi ng guard na yun, Uncle Ben. Napaginipan ko kasi ang babaeng yun. Ang babaeng nasa larawan ng wallet ko at isang bata. Sila rin yung nakita ko doon sa kwarto natin. Oh, kita mo na. Pinagtutugma mo ang kung ano-anong kwentong pumapasok sa utak mo. Mas makabubuti siguro kung mag-apply ka na lang bilang writer eh. Ang galing mong gumawa ng kwento pero may sabit kapag sinabi mo sa ibang tao. Nagsasabi ako ng totoo, Uncle Ben. Maniwala naman ho kayo sa akin. Hindi naman po ako hantong sa ganito kung puro lang din ako gawa-gawa ng kwento eh. Mas makabubuti kung bukas na bukas umuwi ka na sa probinsya. Hindi ko na alam kung ano pang mangyayari sa'yo kung magtatagal ka rito eh. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Hindi ako nakapagsalita. Nakakaya kung magdemanding pa ako. Gusto kong magpaliwanag sa kanya at bigyan siya ng posibleng ebidensya. Subalit hindi ko alam kung paano. Sumagi sa isip ko ang sahig na kanina'y may bahid ng dugo. Ngunit nang tinignan ko ulit ito, nadismaya ako na makita makintab ang kaputian nito. Guni-guni ko lang ba talaga ang lahat? Nakalabas ako ng ospital kaagad. Hindi na inalam ni Uncle Ben ang nakita ng mga doktor sa akin.
Wala kaming imik hanggang sa pagdating namin sa hotel at dumiretso sa kwarto. Siya ang nagbukas ng pinto, samantala nakatayo lang ako sa gilid. Nakita ko siyang natigilan nang bumukas ang pinto. Nangunot ang kanyang noo at napatingin sa akin. Isinenyas niya sa akin ang loob. Taka ko namang sinilip ang kanyang sinabi. Nagitla ako nang makitang maraming footprints ang higaan ko. Pumasok kami ni Uncle Ben at sinuri yun. Hindi lang klaseng footprints na dumi sa paa. Itim yun at malagkit, pero walang amoy na hugis paa ng bata. Tinignan ako ni Uncle Ben bago siya umalis. Sumunod naman ako. Pumunta kami sa receptionist para ireklamo ang tungkol sa nakita namin. Kaagad naman kaming sinamahan ng isang housekeeper sa kwarto at tinignan ang loob nito. Tinanong ng housekeeper kung nila ko raw ba ang pinto bago kami umalis, pero hindi ako nakapagsalita. Hindi ko kasi maalala yun, Sir Lancelot, dahil na rin sa kaba at pagmamadali ko. Sinabi ng housekeeper na ire-report niya ito sa manager para na rin makita sa CCTV kung meron bang pumasok sa loob na mga oras na umalis ako. Nagantay na muna kami sa loob ng kwarto. Ilang saglit lang, tinawag na naman kami para pumunta sa reception desk. Doon ipinakita sa amin ang CCTV mula sa oras na umalis ako. Walang nakitang taong pumasok sa loob pero may aninong nakita na pumasok sa kwarto. Bahagya pang gumalaw ang pinto ng kwarto namin ni Uncle Ben na animoy talagang may pumasok sa loob. Nanindig ang balahibo ko sa nakitang yon. Nagkatinginan kami ni Uncle Ben. Kinausap siya saglit ng manager bago kami bumalik sa itaas. Kinuha ng housekeeper ang maruming bedsheet at pinalitan ito. Nang makaalis siya, pumunta ako sa banda kung nasaan sinampay ang wallet. Subalit wala na yun doon. Naaalala kong nakita ko pala ito sa may mesa kanina at basang-basa pa nga ito. Ngunit nakapagtataka lang na wala naman ito doon. Pagkatingin ko sa may TV, natigilan ako na makitang nakalagay ito sa may bandang gilid. Bahagyang nakabukas at nakaharap ang larawan ng babae. Dali-dali ko naman itong kinuha pero napasigaw ako na makitang wala ng mata ang babae sa larawan at may guhit na ang kanyang labi. Nakangiti na siya ng malapad kung titignan. Nabitawan ko ang wallet na yun sa gulat. Napansin naman ako ni Tito at kaagad niya akong nilapitan. Hindi ko siya masagot nang tinanong niya ako kung ano ba nangyari. Nang pinulot niya ang wallet, doon ko nakita ang pag-iba ng kanyang itsura. Nanlaki ang kanyang mata at lamutla. Itinapon niya ang wallet sa gilid at napamura. Sinabi niya sa akin na kailangan kong maibalik ang wallet na yun sa kung saan ko man ito nabili o kaya naman ay sunugin. Panay ang kanyang ulit sa akin na mali ang ginawa ko sa pagbili ko nito sa rekto. Mukha raw pati siya madidikitan ng demonyo dahil sa ginawa ko. Hindi ko siya maintindihan, Sir Lancelot. Kanina lang sa ospital iba ang kanyang tono tas ngayon naman puro paninisi. Hindi ko siya maintindihan kung ano ba talaga ang kanyang anggulo. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang wallet at sinabi sa kanyang susunugin ko ito. Sinamahan niya naman ako kaagad papunta sa ibaba at nagtanong sa guard kung saan kami pwede magsunog ng gamit. Subalit pinagbawalan kami at tinawanan lang kami nito nang sabihin namin ang dahilan sa pagsusunog ng wallet na yun. Sa inis, kinablot niya ang wallet sa kamay ko at galit na itinapon sa malaking trash can. Muntikan pa silang magkasagutan ng guard dahil hindi nito nagustuhan ang pinakitang ugali ni Uncle Ben. Ako na lang mismo ang umawat sa kanila. Nagpasya kaming umalis kaagad. Si Uncle Ben na mismo ang siyang nagdesisyon. At yun na nga ang ginawa namin, Sir Lancelot. Umalis kami kaagad at pumunta sa isang hotel na medyo malapit lang din doon. Hindi ko alam kung bakit hindi na lang kami pumunta sa kanyang bahay sa mga oras na yun para naman sana makatipid siya. Panay ang kanyang pagkukwento tungkol sa buhay niya habang nasa taxi kami. Pinipilit niyang makalimutan namin pareho ang nangyari. Kaso hindi mawala-wala sa isip ko, Sir Lancelot. Panay ang dasal ko na sana'y hindi na kami sundan. Pero nandoon din ang mga tanong sa isip ko kung ano nga ba ang nangyari sa babaeng yun sa panaginip ko at ano ang kanyang kinalaman sa larawan sa wallet. Iisa lang ba talaga sila? O sadyang na proseso lang ng utak ko ang panaginip na yun at ang babaeng nasa larawan ang siyang rumehistro?
Ang hirap ipaliwanag ng pangyayari, Sir Lancelot. Nang makarating kami sa bagong hotel na tinuluyan namin, wala akong naging kibo. Hindi ko nagawang kumain. Pinilit ko na lang na magpahinga, Sir Lancelot. Ganon din naman si Uncle Ben. Pinatay niya na lahat ng ilaw at diretso na kaming humiga sa kanya-kanyang higaan. Subalit kahit anong pilit ko ng pagtulog, ayaw ng mga mata ko. Pabaling-baling ng direksyon ang ginagawa ko para sana makatulog, pero wala talaga. Mga bandang 1 oras at kalahati ang nakalipas. Nakarinig ako ng kalabog mula sa labas ng kwarto namin. Parang nahulog ng mga kahon na may mga lamang delata. Hindi ko ito masyadong pinansin. Pero doon na ako na-alarma nang makita bahagyang bumukas ang pinto. Kahit madilim, Sir Lancelot, kitang-kita ko ang paggalaw nito. Kunot ang noo kong tumayo sa higaan at tinawag ko si Uncle Ben ng pabulong. Nakita ko siyang gumalaw pero hindi naman nagising. Tinignan ko na maigi ang pinto. Hindi naman na ito gumagalaw pa pero andun pa rin ang kaba ko. Pilit kong iniisip na wala lang ito at hindi ko na dapat pang pag-isipan ng kung ano-ano. Bumalik ako sa pagkakahiga at ipinikit ang mga mata ko. Pero nagising na naman ako nang marinig ko ang pagkalabog sa labas at ang pag-ingay ng bisagra sa pinto namin. Dumagundong ang dibdib ko pero hindi ko magawang buksan ang mga mata ko. Maya-maya lang, naririnig ko na rin ang paglapit ng mga yabag ng paa sa higaan ko. Hindi na ako makagalaw sa sobrang kaba. Naramdaman ko ang malamig na kamay na lumapat sa braso ko at ang kanyang hininga sa leeg ko. Pagkuhay, bahagya siyang lumayo at narinig ko ang kanyang pagpalahaw. Napapasingap akong nagmulat na mga mata nang magliwanag ang buong kwarto. Nakita ko si Uncle Ben na nakatayo sa bandang switch ng ilaw, gulat na gulat. Narinig niya rin ang palahaw na yun ng babae. Pareho kaming na-alarma at kaagad naming hinanap kung kanino galing yun. Lumabas siya at ako naman ay naiwan sa kwarto. Naganap sa kung saan-saan. Winakli ko na ang mahabang kurtina. Pumasok na rin ako sa banyo at tinignan ang malaking cabinet doon. Pero wala akong nakitang tao. Natigilan ako nang sa paglingon ko sa higaan ko. Napansin ko ang wallet na tinapon ni Uncle Ben. Nakabukas ito. Nakatago ang bahagyang larawan ng babae. Dumagungtong lalo ang dibdib ko. Dahan-dahan ko itong nilapitan at lumuhod sa bandang higaan ko. Naririnig kong parang may humihinga sa ilalim ng kama. May tao. Nanlalamig ang kamay kong winakli ang bedsheet. At laking gulat ko nang tumambad sa akin ng isang babaeng nakahandusay sa ilalim ng higaan. Bali ang kanyang leeg at nakaharap ito sa akin. Nanlalaki ang kanyang mga mata at nakangiti ng malapad. Napapasigaw akong napabitaw doon, Sir Lancelot, at kaagad na tumakbo palabas. Sakto naman ng pagpasok ni Uncle Ben. Naiiyak, natataranta at napapatalon kong itinuro sa kanya ang ilalim ng kama ko. Hindi naman ako maintindihan ni Uncle Ben. Kaya siya na ang lumapit, pero natigilan din siya na makita ang wallet na kanyang itinapon bago kami naghanap ng panibagong hotel. Pagkuhay na patingin siya sa akin, biglang namatay ang ilaw. Doon ako lalong nilamon ng takot, Sir Lancelot. Uncle Ben, umalis na po tayo. Hindi ko na po kaya. Kung kinakailangan umuwi ngayon, umuwi na lang po tayo sa probinsya. Hindi ko na po talaga kaya. Anthony. Tara na, Uncle Ben. Ayoko na po rito. Anthony, nasa likuran mo. Huwag kang matataranta. Dahan-dahanin mo ang paglakad mo papunta sa akin. Huwag kang magpapadala sa takot mo. Kinakailangan mo itong kaharapin para matapos na ang lahat. Huwag kang masyadong magdamdam. Lumapit ka sa akin. Hinang-hina na ako, Sir Lancelot. At mas lalo pa ako nang hina nang sabihin yun ni Uncle Ben. Nanginginig ang mga tuhod na dahan-dahan akong gumalaw papunta sa kanyang direksyon. Panay ang kanyang salita para lang mapalakas ang loob ko. Nang sa wakas ay nakarating ako sa kanyang kinaroroonan, lilingunin ko sana ang kanyang sinasabing nasa likuran ko, pero hindi siya pumayag. Aniya, makabubuti kung idadaan ko na lang sa dasal ang takot ko. Hindi naman nagtagal at bumalik ang kuryente. Subalit laking gulat ko nang makitang ang babaeng nasa wallet ang siyang nakita kong kaharap ko at hindi si Uncle Ben. Napakalapit ng kanyang mukha, Sir Lancelot, at kitang-kita ko mismo ang mga matang nanlalaki at napakalapad ng ngiti. Pangdemonyo ang kanyang itsura.
Sa sobrang takot at pagkataranta, naimatay ako sa kanyang harapan. Nagising na naman ako nang maramdaman ko ang malamig na tubig sa mukha ko. Nang imulat ko ang mga mata, sumalubong sa paningin ko si Uncle Ben. Kaagad naman akong bumangon. Nasa loob pa rin kami ng kwarto pero nakahiga ako sa higaan. Tinanong ko si Uncle Ben kung ano ang nangyari kanina sa babae. Kunot ang kanya noong napatanong sa akin kung sinong babae ang tinutukoy ko. Ipinaalala ko naman sa kanya ang tungkol sa nangyari kanina pero tinawanan niya lang ako. Aniya, nagising lang daw siya dahil sa ingay ko. Panay ang sigaw ko na para bang may isang taong nagpapahirap sa akin sa panaginip. Yun ang dahilan kung bakit niya ako binuhusan ng mineral water sa muka. Bumangon ako. Hindi ako naniwala sa kanyang sinabi. Alam ko sa sarili kong totoo ang pangyayaring yun. Tinatakpan niya lang ang lahat para hindi ko na maalala masyado at matakot. Formal niyang sinabi sa akin na kailangan kong mag-impake dahil nag-book na siya ng flight ko pabalik ng probinsya. Hindi ako nakinig sa kanya. Bumabagabag sa isip ko ang tungkol sa nangyari. Nangulit pa ako sa kanya, pilit na pinapaalala at pinapaliwanag ang bawat detaling naaalala ko pero nagalit siya sa akin at nagpa siyang iwan na muna ako sa hotel. Mag-isa. Naisip kong hindi ako pwedeng manatili lang doon at lamunin ng takot. Kinakailangan kong malaman ang kwento sa likod ng pangyayaring yun. Alam kong may makakasagot sa mga tanong ko. Si Tatang. Kaagad na akong kumilos. Wala na akong pakialam kung mawala ako o ano. Hanapin ako ni Tito o hindi, kinakailangan ko ring matahimik. Hindi ko maintindihan si Uncle Ben kung bakit ganun ang kanya ikinikilos. Para siyang may tinatago sa akin na para bang pinagtatakpan niya lang ang lahat ng pangyayari. Nagmadali ako nagbihis, kinuha at inayos sa mga gamit ko tsaka itinabi. Napansin ko ang wallet na nasa ibabaw ng cabinet na pinaglagyan ng TV. Walang pag-aalinlangan kinuha ko ito at umalis na. Bahala na kung maging sapat o hindi ang pera ko. Kinakailangan kong mahanap si Tatang. Kumakabog ang dibdib ko na umalis ng hotel. Sumakay ako ng taxi at sinabi sa kanyang ihatid lang ako sa Recto Avenue. Kaso hindi ko alam kung saan banda. Pero siguro naman ay matatandaan ko ang lugar na yun na tinambayan ko ng ilang sandali kung sakaling makarating ako doon. Tumango naman ang driver. Kabadong-kabado talaga ako. Hindi ko alam kung tama ba ang gagawin ko, Sir Lancelot. Gayong hindi ko talaga kabisado ang syudad. Napakalawak ng Maynila. At hindi ko rin sigurado kung sapat ba ang perang ibibigay ko kahit sa pang-taxi pa lang. Umabot ng halos 1 oras at kalahati ang biyahe. Kaagad kong binayaran at driver at lumabas na. Hindi ko na inantay ang kanyang sukli kung meron man o binilang man lang ang pera. Kinakailangan ko talagang mahanap si Tatang sa lalong madaling panahon. Kumakabog ang dibdib ko, Sir Lancelot, na binaybay ko ang daan na maraming tao. Samot-saring mga amoy ang nalalanghap ko. May galing sa pagkain, may ilan sa mga pabango, at kung ano-ano pang hindi magandang amoy. Mas lalo naman akong kinakabahan sa hindi ko malamang dahilan. Ilang saglit ng pagbaybay ko doon. Sa wakas ay natuntun ko na rin ang tinambayan ko. Subalit bigo akong nakita si Tatang. Nagantay ako doon ng ilang minuto bago umalis at tinungo ang kanyang direksyon sa araw na yun. At talagang naging mabait ang Diyos sa akin kahit papaano. Nakita ko siya nakaupo sa isang banda sa tapat ng naghihilerang mga samot-saring tinda. Lumapit ako sa kanya. Nagulat pa siya nang makita ako. Akma na sana siyang aalis pero pinigilan ko. Sinabi ko sa kanyang wala akong masamang intensyon. Kinakailangan ko lang siyang makausap. Kita ko ang kanyang pag-aalinlangan pero pumayag din naman siya. Naghanap kami ng isang bandang hindi masyado maingay at makakaupo kami pareho. Pagkuway doon ko na sinimulan ang pagtatanong ko sa kanya. Iniabot ko sa kanya ang wallet. Bakit, Noy? Anong problema? Tang, simula po nung binili ko ang wallet na ito, nag-iba po ang takbo ng buhay ko eh. Hindi po ako pinapatahimik ng kung sinong kaluluwa na may-ari ng larawan na to. Napapaginipan ko siya, nagpaparamdam po. At ang malala, sinusundan niya ako o kami ng tito ko kung saan-saan. Ano ho bang meron sa wallet na ito? At sino po ang babaeng nasa larawan? Anak ko siya, Noy. Wala na siya. Siya ang nag-iisang anak ko na kinuha ng mga walang awang hayop na lalaki. Halos 5 taon naman na nakalilipas pero hanggang ngayon hindi pa rin siya matahimik. Kinahasa siya at pinatay kasama ang aking apo.
Hindi ko alam kung bakit nila ginawa yun. Kung bakit nila binaboy ang anak ko. Wala naman siyang ginagawang masama. Nagsundo lang siya sa apo ko sa kanilang paaralan at walang ibang intensyon ng anak ko kundi ang proteksyonan lang ang apo ko. Kaya kinuha niya yun doon sa eskwelahan. Binenta ko ang wallet na yan, Noy. Kasi walang-wala na ako eh. Pinambili ko ng pagkain ng binigay mong 100. Hindi ko naman inaasahan na may mangyayaring ganun sa iyo. Ano naman pong ibig niyong sabihin na hindi siya matahimik? Ano po bang klase ng pagpaparamdam ang ginawa niya? Hindi na ako nasagot ni Tatang. Pumagulgol siya sa harap ko. Nadurog ang puso ko, Sir Lancelot. Kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Nakonsensya ako. Nagsisisi ako na tinanong ko pa siya tungkol doon. Pero hindi ko rin naman kasi alam kung ano ba talaga ang kwento sa likod noon. Isa lang din akong taong gustong matahimik ang kaluluwa dahil sa pangyayari. Hindi ko na pinilit pang malaman ang kasagutan noon, Sir Lancelot, dahil hindi na talaga siya natigil sa pag-iyak. Nang kumalma na siya, nangingi siya ng pasensya sa akin at kinuha ang wallet. Sinabi niyang ibabalik niya na lang daw ang perang ibinayad ko pero hindi na ako pumayag. Bagkus ibinigay ko sa kanya ang natitirang pera sa bulsa ko at sinabi sa kanyang ibili niya na lang din yon ng pagkain. Hindi na ako nagpumulit pa sa kung ano ang mga kasagutan noon, Sir Lancelot. Sakto rin kasing nakita ko si Uncle Ben sa hindi kalayuan. Hanap ng hanap sa akin. Nilapitan ko naman siya at laking gulat pa niya nang makita ako. Akma niya na sana akong papagalitan pero umiwas ako ng tingin. Huminga na lang siya ng malalim at tahimik na nagtawag ng taxi. Bumalik kami sa hotel at kinuha ang mga gamit ko. Sinamahan niya ako sa airport at prinroseso ang lahat. Sinamahan pa naman niya ako hanggang sa makauwi ng probinsya pero hindi na siya pumunta sa bahay. Ni hindi niya na rin ako kinausap. Ang huli niyang bilin sa akin, "Mag-ingat ka, boy." At yun ang huling pag-uusap namin, Sir Lancelot. Nabalitaan na lang namin sa sumunod na mga araw na nakulong siya at hindi namin alam kung ano ang dahilan ng kanyang pagkakakulong. Hanggang ngayon, Sir Lancelot, naging palaisipan sa akin ang tungkol sa larawan ng babaeng nasa wallet na binili ko noon at ibinalik din kay Tatang. At naisip ko pa rin na baka hindi talaga matahimik ang anak ni Tatang dahil sa hindi nito matanggap ang nangyari sa kanya o may mas malalim pang dahilan doon. Pati na rin ang tungkol kay Uncle Ben. Hanggang ngayon hindi ko malaman ang kanyang naging kilos noong magkakasama kami. Ibang-iba ang kanyang ugali sa harap ng ibang tao at kung kami lang dalawa. At kung ang lahat ng nangyari sa akin doon sa Maynila ay totoo ba talaga o guni-guni ko lang. Pero meron akong natutunan, Sir Lancelot, sa karanasang yun. Laging mag-iingat sa mga gamit na binibili. Dahil baka pag-aari ito ng isang kaluluwang hindi matahimik sa mundong ibabaw. Hanggang dito na lang ang liham na ito, Sir Lancelot. Maraming salamat sa pagbabasa. At ngayon naman dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. This is a shoutout to Francis Ramos, Alfredo Guillamak, Jet of Pulilan, Bulacan, Rosel Vergara, Yolanda Fabregas, Lori Jane Radok, Dayon Alfar, Rojani Batu, Eliza Nicolas, Maria Cristina Valdevit. Magbasa naman tayo ng pinakamagandang comment galing kay Omar Palatao. Sabi ni Omar, "Silently listening from Dammam, Saudi Arabia. Thank you po at God bless you always. Kahit old post pinapakinggan ko pa din. Kaganda kasi nakakawala ng pagod. Ito lang libangan ko lalo kapag may problema ako. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutan mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takipsiling, Sitio Bangungot at Sitio Pangil, ito ang inyong lingkod, Lancelot. Nagpapasalamat.